Hey guys, Edsfix here. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano paganahin ang Garmin Fish Finder. At magbibigay na rin ako ng kaunting tips sa pag-setup sa settings. This tutorial is for beginner only, sa mga wala pang idea sa paggamit ng Fish Finder. So, ang gagamitin natin ngayon ay ang Garmin Striker Plus 4. Bale, lahat naman ng model ng Fish Finder ay pare-parehas lang ng setup. Tara, buksan na natin. So, meron tayo ditong head unit ng Striker Plus 4 and power cable. Sa video na ito, ang gagamitin ko muna to power up the unit ay ang 12 volts power supply. Pwede kayong gumamit ng 12 volts battery, kagaya ng battery ng mga motorcycle. Example na lang ay ang kagaya nitong battery. Before natin ayusin ang power cable nito, we need to double check yung wirings. Bale, may 4 na wire ito. Red, blue, brown, tsaka yung black. And ito lang ang gagamitin natin, red and black, to power up the unit. And explain ko na rin kung ano ang gamit ng blue at saka brown wire. Ang gamit nito ay to transfer the data from your fish finder to other fish finder. Pagdudugtungin nyo lang yan guys, and pwede nyo na i-transfer yung waypoints sa ibang fish finder. So, set up na natin yung wirings. Bale, yung red wire sa positive and black wire negative naman. Same lang din yung idea kung sa battery nyo ikakabit sa positive and negative. Hindi rin naman mag-o-on ang fish finder pag baliktad yung wirings natin. So, paano natin ipa-plug yung power cable sa head unit natin? Sa dulo ng power cable, makikita natin yung guhit sa gilid niya. Yan ang magsisilbing guide kung saan natin ipapasok. Sa likod ng ating head unit, may dalawang port dyan. Transducer at sa power cable natin. Syempre, sa power natin ipapasok yung power cable. Sundan lang natin yung guide para hindi masira or maputol yung mga pin sa loob kasi sensitive yan. So, let's try to power on. Ayan. After that, diretso na tayo sa pag-setup ng settings ng ating fish finder. Piliin lang natin yung English and turn off the demo mode. Next, piliin natin yung system units, custom, and depth. Dito natin papalitan kung ano ang preference natin. May feet, meters, and fathoms. After that, punta naman tayo sa time zone. Syempre, kailangan natin ng exact time sa fish finder natin. So, check lang natin and palitan natin via custom. Then, set up natin sa time zone ng Philippines. Gawin nating 8. So, ayan, na-set up na natin yung time and depth unit. Next, to set up naman natin yung sa fish finder. Once connected na yung transducer natin sa likod, yan guys, sa may exducer, dyan natin ikakabit yung transducer. So, piliin lang natin yung traditional and pindutin lang natin yung settings or menu. Then, piliin natin ngayon yung sonar setup, appearance, then turn on natin yung A-scope. Ayan guys, naka-turn on na yung A-scope natin. Ano ba ang gamit ng A-scope? Ang A-scope ay live view kung ano ang nasa ilalim natin. Yan ang magsisilbing guide natin kung ano ang pumapasok sa area ng ating transducer. As we can see sa A-scope, nagpa-flasher siya sa gilid. Yan ang live view ng ating fish finder. So, ano pa ang pwede nating iset up? Kung gusto natin gumamit ng fish symbol or fish ID, piliin lang ulit natin yung sonar setup, appearance, and i-turn on lang natin ang fish symbols. Andyan ang different fish ID or fish symbol. Depende na lang sa reference natin. Ayan guys, may fish symbol na tayo. Next naman ay explain ko lang ng saglitan kung ano ang gamit ng frequency. Ayan. We have 3 different frequencies sa ating fish finder. Pero nakadepende yan kung ano ang gamit natin. So meron tayo ditong low band frequency, medium band frequency, and high band frequency. Ano ba ang gamit ng frequency? So ito guys ang magiging reference natin kung paano gumagana ang frequency. Ang low frequency scanning ay mas malawak ang sakop. Maganda ito if nagsusurvey lang tayo ng fishing spot. High band frequency naman ay mas precise and mas higher resolution sonar image ang maibabato sa ating fish finder. Maganda ito gamitin sa mga shallow waters, sa mga mabababaw lang na spot. And lastly, ang medium band frequency.
pinagsamang low band and high band frequency. So depende talaga sa paggagamitan natin kung anong frequency ang mas bagay sa location natin. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Ganyan lang ang basic setup sa fish finder natin. Kung may mga katanungan kayo, comment nyo lang sa baba and don't forget to like and subscribe sa ating channel para updated kayo sa mga bago nating uploads.